Naalarma ngayon ang Germany kasunod ng kamakailang mga ulat sa posibilidad ng isang kill switch na ikakabit umano sa mga F-35 fighter jets nito upang magkaroon ng kakayahan ang Amerika na i-disable ang mga fighter jets upang hindi na makapag-atake ang Germany sakaling magkasalungatan sa Europa. At sa ibang balita, ang landing platform dock naman ng Philippine Navy ay lalagyan na umano ng mga armas at sensor upang magkaroon ng kakayahang ipagtanggol ang sarili at upang maging isang ganap na barkong pagdigma para sa pambansang seguridad. Noong June 2024, sa ilalim ng Administrasyong Biden, ang Germany ay nag-order ng 35 F-35 fighter jets na nagkakahalaga ng 10 billion euros. Ngunit ngayong Administrasyong Trump ay nangangamba ang Germany dahil sa kakaibang kinikilos ni Trump na posible umanong maimpluwensyahan ni Trump ang mga order nito na F-35 na maaaring lagyan ng kill switch upang i-shutdown ang mga F-35 sa isang krisis o gyera. Germany is set to purchase dozens of F-35 fighter jets built by Lockheed Martin. Ang mga order na F-35 fighter jets ay magiging mahalagang bahagi ng mga kakayahan sa pagtatanggol sa hinaharap ng Germany. Ngunit biglang naalarma ang Germany kasunod ng kamakailang mga ulat ng Caliber AC sa posibilidad ng isang kill switch na ikakabit sa mga fighter jets upang magkaroon umano ng kakayahan ang Amerika na i-disable o i-shutdown ang mga fighter jets upang hindi makapag-atake ang Germany sakaling magkasalungatan sa Europa. Si Joachim Schranthofer naman, Communication Chief ng German Defense Contractor na Hensoldt, ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa mga control system ng F-35 na nagmumungkahi na ang sasakyang panghimpapawid ay maaaring i-ground ng malayuan sa pamamagitan ng sistema ng Amerika. Ang Hensoldt ay isang teknikal na kasosyo ng Lockheed Martin na siyang gumagawa ng F-35 kaya't lalong naalarma ang Germany dahil sa mga sinabing yan ni Schranthofer. Malamang na isa ito sa naisip noon ng Israel kaya't lahat ng kanilang F-35 fighter jets ay pinalitan nila ng sarili nilang sistema na halos lahat ay binago maliban na lang sa itsura nito. Nagpahayag naman ng mga alalahanin si Wolfgang Stinger na dating diplomat at pangulo ng Munich Security Conference na kung tutuuan niyang gagawin ng Amerika yon ay dapat umanong isaalang-alang ang pagkuha o ikansila na lang ang kanilang kontrata. Ang mga debating yan ay nagpasiklab ng higit pang mga talakayan sa loob ng Europa tungkol sa mga potensyal na panganib ng mga teknolohiyang militar na kontrolado ng Amerika lalo pat pabigla-bigla umano ang desisyon ni US President Donald Trump. Bukod pa dyan ay sinundan naman yan ng banta ni Elon Musk kung saan sinabi nito sa kanyang post, anya ang buong frontline ng Ukraine ay babagsak kung i-shutdown nito ang Starlink. Ang Starlink ay isang internet connection na mahalaga sa Ukraine lalo na sa mga militar nito. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang 7,200 na tonelada na LPD o Landing Platform Dock ng Philippine Navy ay inaasahang matatagalan bago makapaglayag uli dahil sa ilalim umano ang barko sa pag-upgrade ng armament, sensor at komunikasyon. Mula noong ikomisyon ang BRP Tarlac noong 2016 ay ginamit ang barko upang maghatid ng mga tropa, mga tangke at iba pang mga supply para sa labanan noong Battle of Marawi. Ang barkong ito ay kauna-unahan ding nag-port call sa Russia at lumahok sa maraming mga pagsasanay tulad ng balikatan exercise at Rim of the Pacific sa Hawaii. Bagamat ang sasakyang pangdagat at ang sister ship nito na BRP Davao del Sur ay nagpapalakas ng mga amphibious na kakayahan para sa Pilipinas, ang mga ito ay wala umanong mga armament para sa pagprotekta sa sarili nito, mga sensor para sa pagtukoy ng mga banta at mga command and control system na kinakailangan upang maisama sa iba pang mga barkong pangdigma. Ang BRP Tarlac ay walang mga sensor upang makita ang mga target sa dagat at himpapawid. Ito ay mayroon lamang cruiser machine gun para ipagtanggol ang sarili. Bukod dito, ang barko ay gumagamit lamang ng normal na radyo upang makipag-ugnayan sa iba pang mga barko sa fleet. Binigyang diin ng Philippine Navy ang mga hangarin na magkaroon ang barko ng pangunahing kakayahan sa
pagtatanggol sa sarili, pag-opensiba at komunikasyon upang maprotektahan ang LPD. Kaya't kabilang sa planong ikakabit dito ay isang 76mm gun, deck cannon, decoy launcher, radar at potensyal na surface-to-air missiles. Matagal na ang barkong ito, matikas tingnan dahil sa forma at laki nito, ngunit ngayon lang natin nalaman na wala pala itong mga armas at sensor, kaya tama lang nakabitan agad ito sa lalong madaling panahon. Samantala, wala pang giyera ay nalagasan agad ng isang fighter jets ang Philippine Air Force, kaya't lahat ng natitirang 11 FA-50 fighter jets ay administratively grounded. Ngunit sinabi ng Philippine Air Force na ang mga nakaground na FA-50 fighter jets ay maaari pa ring i-deploy sa panahon ng emerhensya at pambansang seguridad. Sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo sa isang panayam ng DCRH kahapon ay maaari nilang tiyakin sa publiko na ang mga fighter jets ay gagamitin sa anumang oras sakaling sila ay kinakailangan upang tumugon sa anumang emerhensya o mga isyu sa pambansang alalahanin.